What's up mga sir? Magandang hapon sa inyo. Yan, pauwi tayo galing sa office. So siguro guys, alam nyo na dun sa nating vlog na bago nating authorized dealer, authorized distributor, si Tri Motors Philippines. Bajaj owned yun, si Tri Motors. Gumagawa ng mga cargo utility, 3 wheels. Pero hindi sila gagawa ng ng KTM. Ano lang sila, distributor. Ngayon, pag-usapan natin, ano bang pwede magbago ngayong si Bajaj na yung may-ari ng KTM. Mga ano bang epekto? Ayun, malamang dyan guys, yung mga sinabi nung una, di ba, natandaan nyo nung last year, para nag-announce si KTM Philippines na lahat daw ng RC200 mawawala, di ba? Sabi, tapos gagawin na lang sa India, na lang daw meron. Yung 390 rin mawawala, di ba? So yun yung announcement nila. So ngayon, i-scrap nyo na yun. Wala na yun kasi si Bajaj na ang owner, kaya magbabago na yan. Di na yan yung, kumbaga, scrap na yan. So kung gusto ni Bajaj na dalhin uli si RC200 dito, definitely magagawa niya yun kasi siya na may-ari eh. Traffic dito tayo dumaan. Nagsasawa na ako dun sa Pioneer. Medyo matraffic nga lang dito, pero dire-diretso lang to eh. Walang masyadong, kumbaga, less stressful yung route na to. Alam niyo guys, yung yung sinabi ko sa inyo na si Tri Motors Philippines na yung authorized distributor. Kay KTM na mismo galing yun. So hindi yun sa internet na nabasa ko lang, hindi yun. Pumunta ako kay KTM, tapos KTM Cubao at KTM Las Piñas. Pinuntahan ko sila, pareho sila ng sinabi. Actually, ang una kong pinuntahan si KTM Cubao. Tapos sabi nila naka-down yung system ng KTM kasi daw transition ang ownership kay Tri Motors Philippines. Edi after nun, hindi na ako pumunta naman ako ng Las Piñas. Ayun. Isa nang sabi, sir, may-ari na ng si Tri Motors na. Hindi na si Lucky Mappy. Pero hindi pa siya official. Hindi pa ina-announce. So magpaplano pa lang sila ng announcement. Antayin nyo na lang, i-announce din yun. Pag nag-announce na, magiging official na siya. Pero na yun, sure na yun. Kasi ikaw ba naman, Bajaj, ang authorized distributor mo, hindi pong papipiliin yung sariling iyo, di ba? Siyempre pipiliin nun yung sarili na niya. Tri Motors siya may-ari nun eh. Tapos meron pa dito sa Philippines. O di talagang matik na. Alam mo na, kahit hindi nila sabihin, masesense mo na doon papunta eh. Tapos meron pa akong nasagap na balita about dun sa mga ilalabas na models. Pinag-aaralan daw ni Tri Motors Philippines kung dadalhin din nila yung mga lower cc na Duke. Tanda, kung makikita nyo sa India, meron silang Duke 160. Ayan sa screen, Duke 160, di ba? Meron din silang Duke 250.
So pinag-aaralan ni Tri-Motors kung dadali nila yon dito sa Philippines. Which is, I think, oo, dadali nila. Kasi something new eh. Ikaw, bago kang authorized dealer, ito na yung new era mo. So, dapat meron kang i-implement na bago. Actually, nalilito ko. Kasi, ang dami nilang CC. May 200 sila, meron silang 250, meron silang 160, meron silang 390. Magkakalapit lang, di ba? Lahat yan single cylinder. Tingin ko yan yung sinabi nila na mawawala na si RC 200, di ba? Duke 200. Mawawala na raw dito sa Philippines. Tingin ko yan yun, pero papalitan ng iba. Tingin ko ipapalit nila dyan yan, si Duke 160 tsaka si Duke 250. Actually, sa totoo, yung market ng 150cc mataas dito sa Philippines, di ba? Mabili ang mga 150cc, aminin natin. Papasukin nila yan, tingin ko, yung market na yan na 150cc. Kasi dito sa Philippines, kailangan motor mo matipid. Traffic di ba? Kailangan matipid, madaling isingit, magaang, tipid sa gas, di ba? Dapat ganun ang mga motor mo dito eh. Kaya tingin ko malakas ang possibility na dadali nila yung Duke 160 na yan. Brand new yan actually. Brand new model sa India yan eh. Ngayon lang nagkaroon yan, Duke 160. Hindi ko alam kung ngayon taon na to o last year. Kaya sakto yan. Pero hindi raw ngayon, next year. Yun yung sabi ni KTM. Next year daw nila dadalhin yan, i-announce. Malamang yan, feeling ko yan. Sa Bike Fest yan, sa sa makina, 'di ba? Sa makina tsaka sa IR, inside racing, 'di ba? Tingin ko diyan lalabas yan, yung Duke 160 na yan, tsaka Duke 250. Papalitan yung 200 na Duke. Si RC kasi wala naman silang 160 tsaka 200 sila eh. Wala naman silang RC 200 talaga eh. Tingin ko yung RC 200 hindi mawawala yan. Diyan meron pa rin. Kasi sa India meron eh. Pag tinignan mo yung website nila, may RC 200 eh. RC 200, RC 390. Magandang balita yan, di ba? Para sa atin. Kasi unang-una, magkakaroon tayo ng modelong bago. Same time, mura. Mas mura yan sa Duke 200. Kung magkano yung presyo nung Duke 200 mo, mas mura yan kasi 160. So, ang angas ng pan-daily use mo kung naka-Duke 160 ka. Diba? Ang ganda yan, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo sa screen. Ang ganda ng Duke 160. Siguro si Duke 250 mas mahal lang ng konti sa Duke 200. Kasi siyempre 250cc. Mas mahal lang yan ng konti. O, di ba? O, kung gusto mo ng pan-daily, magang, matipid sa gas, di ba? Mabilis isingit, mag 160 ka. Kung gusto mo naman ng medyo mabilis-bilis, mas may dulo, di ba? Na pang daily at pang ride, doon ka sa 250. Kung gusto mo naman ng expressway, doon ka sa 390. Di ba? Ganun lang. Napaka ang ganda ng mga ng mga lineup ni KTM actually pag tinignan mo sa India eh.
Ang dami nilang lineup. Dito lang konti eh. Ngayon lang actually dumadami dahil si Bajaj na yung owner eh. Pero dati ano eh, hindi naman lahat dinadala eh. Kasi ang may gusto nun, si KTM Europe eh. Sila nagde-decide eh. Kaya yan yung mga sabi ko sa inyo, yan yung effect ng bagong ownership. 'Di ba? Hindi lang sa murang motor. Mura, saka mga bagong modelo na pwedeng dalhin. Diba? Ang daling isingit ng RC 390. Sanayan lang. Siguro lalo na yung ano, no, yung mga Duke na low CC, no, yung mga 160 na yan. Ang gagaang siguro niyan. Ito kasi ito, nagagaangan ako dito eh. Malaki ang chance ang mangyari yan. Alam nyo naman si KTM, di ba? Ang bread and butter niyan, yung Duke series, di ba? Yan yung pinakamataas ang sales nila eh. Highest sales nila yan, Duke. Ayaw mong dalhin dito, di ba? Tsaka sakto sa Philippines yung kanyang CC 160, di ba? Pan-daily yan. Sarap yan. So hanggang dito lang mga sir, like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. Tuesday ngayon. Happy weekday sa lahat. Peace out.